Araw po. So, ipagpapatuloy po natin ang mga serye ng ating pagsagot. At ito po yung sagot natin doon sa part 6 content itong ating kausap noong January 16. At ihahayag natin muli yung ginagawa niyang pandurugas, pagbibigay ng maling claim sa atin. Ito pandurugas sa sarili niya at doon sa mga naniniwala sa kanya. So, ililitaw natin ulit. At pakinggan natin yung kanyang salita. Pakinggan niyo po yung kanyang sinabi. Tingnan yung kasinungalingan niya. Pareho-pareho po yan. Tingnan mo na niya. Nung nalitaw na yung kalooban niya, sinasabi niya na altered copy na raw. Nagprodukto pa daw ito ng revision ni Rabola. Ayan, so ito po muna natin yung ating record. Mapapansin niyo po yung kanyang tono ay napakalungkot. Hindi niya kasi tayo mahuli, masiksik doon sa gusto niyang stand natin. Kasi ang trabaho nito magbigay ng maling claim sa atin. At ito naman yung ating ihahayag, yung panturugas na kanyang ginagawa sa pagbibigay ng maling claim sa atin. At pakinggan nyo yung kanyang sinabi, yung kanyang tanong. Pagkatapos niyang sabihin yun, ito yung kanyang sasabihin at inyong pakinggan. Paano mo kaya lulusutan ito? Nung kasinungalingan mo, Ayan, so paano ko daw lulusutan? Alam mo kaibigan, hindi mo naman ako nasukol kahit nung mag-first content ka. At bakit ipinapakita mo na ang content ng debate? Kasi doon sa video na ipinapakalat nyo, hindi ka makaabante at hindi ka makapuntos. Kaya pumupunta ka na sa debate sa pag-aakala na dyan ka makakapuntos. Pero hindi ka makakapuntos. Kahit kailan wala kang puntos . So mahahayag lang sa pagkakataong ito kung sino ba talaga yung nagbibigay lang sa akin ng maling claim. At obviously, ihahayag natin sa pagkakataong ito. Ngayon, ano ba yung sinasabi natin doon sa debate? Eto, pakinggan natin yung sinasabi natin doon mismo sa debate. Huwag tayong magbigay ng pakahulugan. Eto, ipapakita ko sa iyo yung aking sinasabi sa debate. Eto. ang nag-witness po sa Bishito which is Western text is Kapuri at yung Tiyapisaron. Ito, ano ba ang nakalagay sa Kapuri? Ipakita natin. Ayan. So, ang tinutukoy ko pala, yung nagwi-witness sa Western text. At isa sa nagwi-witness yung Diatesaron. Kaya, imposible na ang pinatutunayan kong Church of God ay nasa Kaburis Eastern Manuscript ninyo. Napakadali namang intindihin yan. So, binibigyan mo lang ng mali siya para lumabas na mali. Di ba? Ang mapapaniwala mo lang, yung mapapaniwala mo. Pero yung neutral at yung nasa side namin, walang mapapaniwala. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, doon mismo sa debate, ano ba yung pinapakita ko doon sa debate? At aminado ka na binabasa ko doon sa UBS Aramaic text, edi yung ikaw na naman ang gigiba doon sa sarili mo, sinasabi mo, doon ko pinatutunayan, pero ikaw din ang gigiba doon sa sarili mo. Pakinggan mo yung record ng sinabi mo doon sa isang content mo. Eto, ipi-play ko lang at pakinggan po ninyo. Eto. So, directly from the horse's mouth. Eto. Church of God sa Kapuri. Ayan, Church of God. Kapuri yan sa UBS siya pinapakita mo. Ayun. So, sa UBS ko pala binabasa yung Church of God, aminado ka. So, doon sa sinasabi mong pinupuntos mo, ang nagde-defend din sa akin, ikaw. Magbigay pa tayo ng katunayan sa isang record doon sa naganap na debate. Eto, ano ba talaga ang binabasa ko doon sa debate? Doon ba sa manuscript nyo? O doon sa approve ng UBS Aramaic text? Kasi yun ang nasa Western reading. Ang nakalagay, Church of God. Hindi sa manuscript nyo na Eastern. Eto, ipapakita ko sa iyo. Ipatunog lang natin dito sa ating record. Tignan yung maigi ito mga kababayan. Eto.
So dito, basag na naman. Hindi lang basag, sabog yung ulo mo. At yung mga laman loob mo, labas, no? Nangingisay ka pa, no? Ito, tignan mong maigi ito. Ito ang sabi natin doon sa debate. Ito po ang tinuturo natin in case na tayo ay nagbabasa ng Church of God. Dito natin binabasa. Dahil ang kinukuha natin dito, yung spelling lang ng di alaha. Kaya, dyan sa bottom ng ating document, ang nakalagay dyan is di alaha or of God. Ito, tignan nyo yung aking binasa. Ang nakalagay dyan is Church of God. Ano? Ayan o, God. Di alaha. That means Church of God. Oh, edi doon ko pinapatunayan, doon ko binabasa. Oh, magbigay pa tayo ng isang video, no? Nakatunayan na ang talagang sinasabi natin is talagang nandoon sa nasa video talaga, no? Doon talaga siya nakakontent. O ito, ipapakita natin. O ito pa yung isang video. Ano nakalagay sa kaburi? O, ano daw ang nakalagay sa kaburi? Ako din ang sasagot. O, ipi-play ko. Ako din ang sasagot. Eto, pakinggan nyo. Tignan mo yung comparison, no? Kapag Christ, dapat ang nakalagay yung nasa baba. Dapat ang nakalagay para siyang you, no? Christ yan eh. Pero dahil God ang nakalagay sa kaburi, ayun ang nakalagay parang him. Diba? So, sa video na pinapakalat nyo, ito yung hindi crafted. Ang nakalagay sa kaburi is God para siyang letter M. Ang tanong ko sa una, ano ba ang nakalagay sa kaburi? Kaya ang nakalagay sa kaburi is para siyang M, God ang nakalagay, sabi ko doon dito sa video. Which is hindi nyo sinama doon sa crafted video ninyo. At doon sa debate, binabasa ko sa UBS Aramaic Text. At aminado ka, ang ipinapakita ko kung saan ko binasa is UBS Aramaic Text. So sa pagkakataong ito, wala ka na namang naiputos. Kaya ang lungkot ng boses mo no? Hindi mo ako mahuli kasi hindi mo naman talaga ako mapupuntusan. Kasi yung sinasabi natin is guided ng mga reference at may mga batayan. So ipagpapatuloy natin yung ating mga serye ng pagsagot, Awang-awa na ako dito sa kausap natin, Ayoko na sanang sagutin. Pero naaawa ako sa inyo no? Kaya sa mga susunod, starting part 7, ang atin namang gigibain yung mga pinagbabatayan nila sa Peshitta. Doon sa claim, meron na ron Church of Christ 78 AD. At ano ba talaga ang existence ng Caboris Codex nila na Eastern? Ito ba talaga 2nd century o 4th century lang? Ayon sa history, ayon sa mga talagang katiwa-tiwalang references. So, ayan po ang inyong abangan at magandang araw sa inyong lahat.